Thank you very much mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Action Central Luzon Special Edition. At alam niyo po dito sa ACL ay meron po tayong segment sa pangkalusugan. At kasama po natin dito ang ating pong co-host na tumutulong po sa atin na si Dr. Rowie Medina, no? Kaya nandito po siya, Dr. Rowie. Welcome again, ha? Matagal ka nagbakasyon. Hello, Sandy. Busy ka eh. Hello po sa mga followers ng Action Central Luzon Special Edition. Na-miss ko na to, Na-miss Yes, ko na to. of course. Doing this show. Again, for yung ating advocacy of wellness. Yes, wellness. Prevention. Alam niyo ho, kung minsan nagpupunta tayo kasi sa doktor, pag tayo grabe na, pagkatapos sinasabi natin na kasalanan ng doktor, kaya ako nagrabe. Pero ang totoo niyan, nagpabaya lang po tayo, mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan po natin, very, very important subject matter, yung tungkol sa kidneys, no? Tungkol po sa bato na tinatawag natin. Kaya nandito po si Dr. Rowie para pakilala po ang very, very special guest natin. Alam po po, busy. Pero pinaunlakan po tayo para makasama natin siya ngayong araw na ito. Dr. Rowie. Oo nga. So, yung ating pong bisita is nakakaya pero nag-junior ko siya. So, nung residente ako, clerk siya. Lumalabas ko anong edad ko, no? Pero anyway po, Kapampangan po. Right. From Angeles City. Proud product of Pampanga, Central Luzon. Yes. So, siya po ay isang nephrologist, no? Yes. Pero may subspecialty pa po siya, si Dr. Ramon Jose Suarez. Pero ang tawag ko po sa kanya, Dr. B-Boy. Dr. B-Boy. Pero hindi na siya big boy. Big boy na po siya ngayon. Doktor na po siya ngayon. So, Dr. Ramon Jose Suarez. Thank you. Saan ka saan ka ba yung nag-aaral tapos para maging ganito ka? Alam ko yung subspecialty mo is something very important, no? And that a lot of people or doctors are doing this, no? Yes. Tell us yung background mo, Doc. Yes, I studied medicine at Angeles University Foundation. Also in the same institution, doon ako nakapag-train ng internship at residency sa internal medicine. Fortunately, after ng training ng internal medicine, I was still interested to go into specialty, so I did adult nephrology sa Chinese General Hospital sa Manila. And after passing the subspecialty boards, I still decided on training some more at Emory University sa Atlanta, Georgia. I took up diagnostic nephrology. So this is in relation to ultrasound use sa kidneys, diagnosing yung mga diseases of the kidneys by means of ultrasound and ultrasound-guided kidney biopsies. So for now, here in the Philippines, ikaw pa lang yung nag-train for yung ganitong subspecialization, right? Yes, actually, a lot of us nephrologists are doing yung procedure na to. Nagkaroon lang ng platform to formalize it. So I took the opportunity to train in this field so we can be more proficient dun sa paggawa ng mga procedures na yun. So more accurate yan. Yes, it's more accurate. A lot of yung mga colleagues are actually doing it, but they only in the process ng training nila, dun lang nila nagawang parang gawin, no? And then after graduating from training, they shy away from doing it in practice. So parang nawawala sa amin yung procedure, and I think it's a valuable tool to help our patients kasi I still believe na on the saying na we cannot treat what we don't know. So we must first start on the diagnosis before on the treatment. So siya talaga doctor ng bato. So nephrologist kasi may subspecialty lang siya. Lalo na ang bato ay So, ang topic kasi natin ngayon is renal failure and dialysis. Yes, So yes. before kayo mag-dialysis, magkakaroon muna kayo ng renal failure. So Sana wag naman kayo magka-renal failure, wag kayo mag-dialysis. Kaya Oo, sana namin, po wag na po kayo magkita ni Dr. Suarez. Madalas ko nga akong tinatanong ako ng mga kaibigan ko from high school. Pare, ano bang linya mo? Sabi ko, sa bato. Kunin ko yung number mo. Sabi ko, alam mo, pag ako pumasok na ako sa kwarto mo, baka ayaw mo na ako makita kasi may sakit ka na sa bato. Kako, no? So don't actually wish for it kasi it's a very very difficult disease, and it's a common disease
according sa DOH, is the fourth leading cause for morbidity among Filipinos. No? Very high. Ang sabi mo no? kanina, disease of the century. Yes. We actually coined yung renal failure as the disease of the century. So before AIDS, tapos naging diabetes, tapos ngayon, parang ang trend, Oo. renal failure naman, Renal no? failure. Pero So, kaya natin pinag-usapan din dito because it's something that can be prevented Yes. or minimized, right? Yes, it can. Yes. So, simulan na muna natin sa bato, no? oh, so kung gusto kasi natin, para sa mga televiewers Mhm. natin, sabihin natin kung ano ba yung saan ba yung bato? Saan ba Yes. nakalagay ang bato? Tapos, Magandang ano bang tanong function yan? Ano ba yung mga facts and Right. functions ng kidneys? That's right. Magandang tanong yan. Actually, the kidneys are inaakala ng mga marami na yan ay located sa harap. No? Actually, nasa likod po natin. No? They're just sometimes hiding behind the ribs at the back or floating just behind the ribs sa baba. No? And yung main function, of course, ng kidneys, pwede natin mahintulad sa isang filter. No? It actually cleans the blood of waste products and toxins. And also, it's an important organ for ultrafiltration. Ibig sabihin, yung excess natin, yung pinaglalaroan niya yung tubig natin. No? So, it can remove not only waste products, also yung excess water and yung mga tinatawag na electrolytes, yung asin sa dugo like sodium, potassium. Hindi lang yun, yung, kahit yung acid sa ating dugo. No? Basically, it's like the garbage collection, of the body. Disposal, No? filtration. So kasi, and you know, God is so good na He gave us a spare kidney amongst other organs in the body. Di ba, Doc? Meron, Di ba sabay, dalawa siya. Di ba sabay nagpa-function yan? Or, Sabay Sabay. oo. nagpa-function. pero may spare, no? May spare. May Pwede spare. kang may spare. Yes. Actually, you can live the whole of your life even if you only have one kidney. Yes. So, ganyan nagiging posible yung kidney transplantation, Donation. donation. Pwede mo i-donate yung isang kidney mo. Pwedeng i-donate. Na yung lifestyle mo, ang buhay mo, you will still survive. Unlike yung ibang organ mo, pag dinonate mo, wala nang, di ba? Okay. Titigil na yung function. Mm-mm. But the good thing about the kidneys, yung kidneys natin is may spare tayo May parati. spare, tama. If ever man mag-dysfunction yung isa, kung sa sarili mo lang din, meron ka pang isa. That's right. Yung isa pang minor function niya, mayroon siyang mga minor endocrine functions like related sa vitamin D or related sa pag-produce ng dugo, no? Yung tinatawag naming hormone na nagpo-produce natin sa ating dugo is erythropoietin. So involved din siya on other things besides yung handling of waste products. So, talagang vital, no? Vital, it's Very a vital. major organ. Major It's talaga. a major organ. So, maraming interplay with the Other heart, organs. with the liver, with Pag the masira lung. ba yan, sabay? Meron mga diseases na karamihan sabay. Kasi I mean, it's a yung system. dalawang kidneys, Yes. sabay ba? Ah. Kasi kung minsan, mas grabe itong isa, sabi nila eh. Karamihan na yung mga diseases that happen on one side of a kidney, pwedeng vascular lang, yung kung nagkukulang yung dugo papunta doon, tulad ng renal artery stenosis, o kaya yung nagkaroon ng bato sa bato, yung tinatawag natin kidney stone, which can happen only in one kidney or both kidneys. In this case, kung sa isang bato lang, yun lang ang maapektuhan. So, Kaya di ba yung test, nasa likod, yung iba, so syempre kasi pagka pinapakitaan kayo ng picture ng tao, yung kidney, parang akala nila nga nasa harap. Oo. Pero talagang nasa likod. Kaya ba yung doc, yung pinupukpok yung Oo, likod? oo, oo. Di ba? Yung Ganun siya. tinatawag nilang kidney May punch. problema yung likod, yung bato mo. Kasi pagka tinatry nilang i-punch. So actually, that's part of the physical examination. yes, it's part of the examination. So, kasi nga nasa likod yung location niya is at the back. Kaya pag tinatry nila yung i-punch at meron response, may pain. So, that's just one of the tests. But there are other tests that we could use for us to check if there is renal failure, which is our next Yes. discussion. Point of discussion, Yes. renal failure. Oo. Please tell us, Doc. Explain mo naman ng konti sa amin. Sige. Lalong-lalo sa amin, mga laymen, tsaka sa ating mga, mga televiewers, no? Kidney failure is actually serious disease. Pwedeng mangyari ito sa dalawang paraan, yung acute renal failure or yung chronic renal failure. Yung difference ng dalawa is temporality, which is time, no?
Ang acute renal failure nangyayari sudden ang pagdagsa nitong sakit na to, no? Katulad ng mga pasyente kunwaring sa simpleng severe dehydration lang pwedeng magkaroon ng acute renal failure, no? O yung biglang bumaba ang presyon dahil sa blood loss, yung mga na-aksidente, no? In fact, meron din akong lately naging na pasyente na barrel, no? Tapos a lot of blood loss, nagkaroon siya ng renal failure, no? But that's only acute. Yung difference Gusto din yung mga nagra-run ng marathon. Sobrang dehydration. Sobrang dehydration. Meron mga nagre-renal failure sa kanila. So, Meron. if they're thinking na yung lifestyle nila, inaayos nila by running the marathon. Pero if you're not really equipped, you're not really trained for it, and you're not prepared for it, meron ding mga mas napapalala pa. Like Diba? din sa hospital setting, mga severe infections can cause acute renal failure. Ang acute renal failure naman, on terms of prognosis, nababawi yan. So for example, nagkaroon ng sakit sa bato, karamihan ng acute renal failure nababawi. Ibig sabihin, nakaka-recover. Okay. It's reversible. It's reversible. In contrast to chronic renal failure, ito'y dahan-dahan dumadating sa pasyente. Pero paano nila malalaman na may renal failure sila? Di ba it's the urine? May warning ba? May warning? O Anong yung katawan mo? mararamdaman nila? Acute renal failure yan. Generally, ang unang sinyalis ay yung ihi ay hihina. Yun yung, Pag So, mahinang urine umihi. loss, no? So, magiging decreased yung kanilang urine output. Yes. In terms sa acute renal failure, yun yung number one criterion namin. Yung bang dapat maingay pag umihi ka, ganyan, pag tama sa tubig. Actually, May sound. yung volume, no? It's the amount. It's the amount. The volume. Tsaka yung kung gaano ka kadalas in relation dun sa tinitake in mo. Kung inom ka ng inom pero hindi ka umiihi. Hindi naman lumalabas. Problema din yun. May problema na yan. May no? problema na yan. So, Na-store na yung yung nililinis ng katawan mo, ng kidneys, na-store na. pag hindi naman lalabas yun, mag-uumpisa na yung mga pagmamanas, ganyan. So, pag chronic renal failure, Doc, siya naman yung, paano siya? Gaano katagal? Months lang ba yan? Days lang ba yan? Para magkaroon ka ng chronic renal failure? Ito ay dahan-dahan dumarating. Karamihan ang criteria natin dito is you have to have at least a minimum of 3 months or more para sabihin natin chronic na yung renal failure. Ibig sabihin kung mahina umihi, tumataas yung creatinine for a period of more than 3 months, then that would qualify for chronic renal failure. And yung prognosis karamihan is poor kasi hindi na nababawi. Even if we try to search for the term for chronic renal failure, it will always pertain yung word na progressive and the word irreversible. And lumalala. Lumalala. Yung word na pagka kasi nagka-chronic renal failure ka, malaki, yung ang nagiging term nila doon is end-stage renal disease. May mga So, medyo mga yung stages kasi yan na pagdadaanan. Kaya nga it's progressive, like from stage 1, it will end up dun sa final stage which we call na end-stage renal failure. So, anong causes ng chronic renal failure? Globally and even locally, diabetes and hypertension, which tinatawag namin the deadly duo. Deadly duo. Sometimes kasi they happen simultaneously in one patient. No? Like may diabetes na, may hypertension pa. So it doesn't help na meron kang pareho. So siya ang 1 and 2 leading cause of chronic renal failure. No? Karamihan kasi itong sakit na to, walang simptomas, lalo na yung hypertension. Yes. So napapabayan, so dahan-dahan nasisira ang bato. Sa diabetes din, hindi napapansin. Sinasabi lang nila, namamayat ka. Kasi malakas akong umihi, ganyan. Tapos, karamihan kasi mga diabetics, nagkaka-weight loss. So hindi nila napapansin. Is it sudden? The weight loss, is it sudden ba? Sa diabetes? Well, sa mga cases ng poorly controlled, yan, mabilis umayat. Yung pamamayat, laging naiihi, laging nauuhaw. So, yun yung mga cardinal symptoms nun. So, by the way, yung dalawang yun are both lifestyle diseases. So, malaking Diseases ng Kapampangan. diseases ng Kapampangan. And also, genetically,
tayong Yeah, Asians, us Oh. just being Asians Are make all- us that's already a risk factor Risk for factor ba yun? diabetes. pagiging Asyano lang natin. Kasi Asian lang Buti tayo. African ako. Tapos pa naging kapampangan pa tayo, yung Oo. lifestyle natin, pagkain natin. So, Oo. lalong dumadagdag yung risk factor natin for diabetes and hypertension and eventually having renal disease. Mhm. Mm-mm. So yan, maganda rin point dito sa definition ng chronic renal failure that it is not only progressive but it is permanent. Yung ibig sabihin irreversible, and can be life-threatening. No? So once na diagnose ka with chronic kidney disease, so what we fondly call CKD, Mhm. dapat maturuan din yung mga tao how to prevent it Yes. and or how to live with it Mhm. para hindi naman umantong dun sa tinatawag naming end stage kidney disease, which requires dialysis or kidney transplantation. Ngayon, pag na-dialysis ka, hinahatulan ka na kagad. Wala na ini. Wala na to kanila Oo eh. nga No? eh. Oo. May ano ba yun? May accuracy yung statement na yun? Actually, yung madalas kong sinasabi sa mga pasyente is, nakarinig na ba kayo ng kwentong kapitbahay, yung kwentong Siping Bale, Mhm. na si Mang Juan ay nagpa-dialysis tapos namatay. Mhm. Oo, madalas kong marinig yan, sabi nila. Pero hindi, totoo yun, kako, namatay si Mang Juan. Pero hindi kasama dun sa kwento na matagal nang sinasabi ng doktor niya Mhm. na baka kailangan na siyang magpa-dialysis, Mhm. o kaya magpa-transplant, o kaya man lang ay maging masunurin sa kanyang gamot. Mhm. Eh, nung bandang huling mahinang-mahina na at na grabe na, sasabihin, sige o dok, i-dialysis na natin. Tapos mamamatay, magiging kwentong kapitbahay. No? Yes. Kaya ayaw ng mga pasyente yung naririnig yung dialysis, grabe na, baka It's a mamamatay good na. thing actually kasi pwedeng madugtungan yung buhay nila because of the dialysis. Alright. Kung nga sasabihin sa'yo na pwede ka pang mag-dialysis, dapat magpapasalamat ka pa. Yes, that's right. Ngayon kasi, ang alam palang gawin ng siyensya, pagdating sa end stage kidney failure, ibig sabihin, wala nang magagawa yung gamot, no? Yung doktor. Ito namang ang tanging alam palang gawin ng siyensya. But you don't have to reach that point, di ba? Pag nakikinig lang sa doktor, Yes, of course, pag nagpapa-check up sila. pag nagpapa-check up, there's a good chance that you can actually delay or even stop yung progression to end stage. That is the reason po, nagpo-programa kami ni Doktor, para sa yung ating mga kababayan, yung hindi na nag-aantay po ng end stage na sinasabi ni Doc para magpatingin. Kasi pag umabot na doon, nako, malabo-malabo na ho yun, mga kaibigan. Opo, lalo na, mahirap po ang pera ngayon, no? Mas mura ho ang prevention kaysa sa treatment. Right. So, yung yung mga magkano lang na gamot na rinireseta ni Doc sa inyo, like it's only 20 pesos, you compare that to a ballpark figure of 3,000 pesos per dialysis treatment as compared dun sa 20 pesos na anti-hypertensive na binibigay sa'yo. Right. At lalo na kung magagastos sila para mag-kidney transplant. Oo. So kung hindi na sila pwedeng mag-dialysis at ang kailangan na lang nila kidney transplant, kumpara mo dun sa medicines na for maintenance nila, na kung ininom lang nila or kung na-prevent lang nila or na-correct nila yung diabetes nila or yung hypertension nila. Tsaka hindi lang yan, Hindi lang kayo nahihirapan pag ganyan. Buong pamilya ho, pati yung mga kapitbahay, kung minsan nahihirapan din. Pag merong sakit, minsan inuutangan pa yung kapitbahay. Kasi talagang magastos po yan, mga kaibigan. Buti nila, PhilHealth, may nakakatulong ng konti, no? Pero hindi pa po sapat yan na yung sa PhilHealth. Para po, yung binibigay ng PhilHealth, halos kalahating taon lang yan, di ba? Kalahating taon sa pasyenteng 2 beses 2 beses. sa isang linggo na nagda-dialysis, equivalent to 6 months of free 6 months, right. treatments. Opo. Naku. As compared before, it's a significant contribution to people who are suffering from end-stage renal disease. Ay, ito ba, kailangan ba matanda ka para tumahan ka nito? Kahit ba mga bata ba tinatamaan nito, Doc? Hindi namimili ng edad.
Hindi namimili ng mayaman o mahirap. Minsan pag mas mayaman kasi masarap yata yung kinakain, kaya nagkaka-diabetes, saka Mayaman, sabi nga niya, nagkaka-hypertension. minsan yung So, diabetes. ibig sabihin, mas malaki yung chances nila na sila yung madadialysis at magre-renal failure, no? Karamihan yan ang ano yan ang Sakit ng mayaman. Noon yan ang inaakala ng marami. Kaso lang kasi yung sa mga mahihirap, hindi na nakukuhang nadadiagnose yung sakit nila at nagsusukam. Kala lang nila namatay, hindi na gumising, ganyan. Pero actually, they died of renal failure. So Kasi ano ba yung complications nun? Paano ba? Ano yung complications ng renal failure? Kasi yun, dun nga sa mga hindi na nakapagpa-check up, hindi na nakapag-diagnose, ano nangyari sa kanila? Ano yung complications usually? yung number one complication ng ano is cardiopulmonary events, no? Sakit sa puso, sakit sa baga, maaring atakihin sa puso, maaring hingalin, yung tinatawag namin pulmonary congestion, which is very deadly, no? Yun yung mga hinahapo, no? At minamanas ng mga pasyente. Yung iba, yung metabolic abnormalities like yung pagtaas ng dumi sa dugo, nawawala sa sarili. O yung kulay. O yung kulay din. Yung kulay ng balat, di ba? Sabi nila, anak ko, kulay Parang abo na abo. to. Oo, Kulay Kasi abo. napuputla din kasi sila. Kaya parang yes. nagiging ganun din. Kung hindi ninyo natatanong, ang utos para gumawa ng dugo ang tao nanggagaling sa ating bato. So, isang sign din yan na may chronic renal failure ka kung maputla ka, no? So ano pang ibang sign? So maputla, yung ordinarily, mapapansin natin kahit hindi magpunta sa doktor. maputla sila, ano pa? May mga signs na sa ihi, like mabula ang ihi, may dugo ang ihi, or kumukonti ang ihi, no? Tapos, yung dating hindi high blood, hina-high blood na ngayon, tumataas ang BP. Tapos yung mga tinatawag naming uremic signs and symptoms, yung hindi makatulog, balisa sa gabi, sumasakitan siya, naduduwal, no? Nagsusuka, Walang tapos ganang kumain. walang ganang kumain. Yun yung mga common. Yung iba nangangati at nag-iiba ang kulay ng balat. Nag-ibang kulay, no? Mag-break muna tayo, Doc. Baka ninenel yung mga viewers natin dyan para makapag-break din sila. Magbabalik po kami. Napakaganda po ng pinag-uusapan natin. Ako, alam po itong pinag-uusapan namin just very recently, yung nanay ko ho, nagpa-dialysis, no? Yung nanay ko at least matanda na nung nagpa-dialysis. Pero nakita ko po ang kahirapan, ang hirap na dinadanas. Kahit meron kang capability to afford yung dialysis, the trauma, yung nararanasan po ng pamilya, tapos pati ho yung pasyente, kakaiba mga kaibigan. Tatanong ko rin sa iyo mamaya, Doc, no? Yung anong nararamdaman ng yung nagda-dialysis, saka yung may problema sa bato. Babalik po kami, mga kaibigan.